Nako po Kuya Oliver, huling-huli sa Akto 2 matakas para gawin ang ipinagbabawal ni Daddy Frankie. Samantala viewers dismayado dahil sa di umano kapabayaan ng kanyang mga kapatid kaya nagagawa ni Kuya Oliver ang bagay na ipinagbabawal sa kanya. At yan ang video na ating bibigyan ng reaksyon pero bago yan. Paalala lang po sa lahat ng viewers, palagi po natin suportahan si Daddy Frankie sa kanyang mga charity works at syempre huwag nyo rin kalimutan suportahan ang aking channel, malaking bagay na sa akin ang inyong like, salamat. Kuya Oliver huling-huli sa akto. Marami ang nakapansin sa mga viewers sa latest post ni Ate Susan ang tiyahin ni Kuya Oliver kung saan si Kuya Oliver ay tila nagtatago habang may binibili sa tindahan. At dito hindi sinasadyang makuhanan ng video ang aktwal na paghawak at pagbili ni Kuya Oliver ng sigarilyo na ipinagbabawal sa kanya ni Daddy Frankie dahil sa sakit niya. Dito umusok ang comment section dahil marami ang umalma sa nakita nila na may hawak na sigarilyo si Kuya Oliver, mga kababayan. Kaya naman marami sa mga viewers na tila napapabayaan si Kuya Oliver habang wala si Daddy Frankie. Actually mga kababayan, hindi po natin ginawa ang video na ito para ikasama ni Oliver, bagkus ginawa po natin ito para maging aware lahat ang mga viewers sa nangyayari kay Kuya Oliver. Ang totoo niyan, wala naman talagang kasalanan si Kuya Oliver dito dahil nasa stage pa po si Kuya Oliver na pagpapagaling. Ang punto po natin dito ay yung sinasabi ng mga viewers na nagkaroon ng kapabayaan sa panig ng kanyang mga kapatid dahil natatakasan sila ni Oliver para magsigarilyo. Sa katunayan noon pa naman nagrereklamo na rin si Ate Ansing na hindi niya naman talaga napipigilan si Kuya Oliver na nagsigarilyo kaya nga kinukuha niya ang pera nito para hindi makabili ng UC. Pero para sa mga viewers hindi sapat ang dahilan ni Ate Ansing dahil sabi nila responsibilidad nila si Kuya Oliver hanggat hindi pa ito tuluyan gumagaling sa kanyang sakit. Well, para sa akin mga kababayan, hindi naman talaga si Kuya Oliver ang dapat sisihin sa nangyari. Kung tutuusin, malinaw naman na nasa proseso pa siya ng paggaling at hindi naman madaling alisin agad ang isang nakasanayan na niya, lalo na kung matagal na niya itong ginagawa. Kaya hindi rin patas na kapag nahuli siyang gumagawa nito ay siya agad ang pagbuntungan ng sisi. Pero dito rin ako sang-ayon sa punto ng ilang viewers. Kung alam na ng pamilya na ipinagbabawal sa kanya ang paninigarilyo at alam din nilang nahihirapan siyang pigilan ang sarili niya, mas kailangan talaga siyang bantayan ng mabuti. Hindi sapat na sabihing ayaw niyang makinig o mahirap siyang pigilan. Kung responsibilidad nila siyang alagaan habang nagpapagaling, kailangan nilang humanap ng paraan para hindi na siya madaling makalabas at makabili ulit. Lalo na at hindi naman ito unang pagkakataon na napag-usapan ang tungkol sa paninigarilyo ni Kuya Oliver. Maging si Ate Ansing ay dati nang nagsabi na nahihirapan siyang pigilan ito kaya kinukuha niya ang pera ni Oliver para hindi ito makabili ng sigarilyo. Ibig sabihin, alam na ng mga taong nakapaligid sa kanya na isa itong problema na kailangang bantayan. Kaya naiintindihan ko kung bakit may mga viewers na nagsasabing dapat mas naging maingat ang mga kapatid niya. Hindi naman ibig sabihin ito na masama silang mga kapatid o sinadya nilang pabayaan si Oliver. Ang punto lang, kung alam na nilang may posibilidad na gawin ulit ni Oliver ang bagay na ipinagbabawal sa kanya, mas kailangan nilang doblehin ang pag-iingat. At para sa akin, dito dapat nakatuon ang usapan. Hindi kung paano ipapahiya o ibabash si Kuya Oliver, kundi kung paano siya matutulungan na hindi na niya ulitin ito. Dahil kung talagang gusto ng pamilya na tuluyan siyang gumaling, kailangan nilang maging consistent sa paggabay sa kanya. Pero naiintindihan ko rin ang kabilang panig. Hindi naman robot si Kuya Oliver na kapag sinabihan na bawal ay siguradong hindi na niya gagawin. May sarili rin siyang desisyon at kagustuhan. Kaya hindi rin makatarungan na lahat ng sisi ay ilagay sa kanyang mga kapatid. Para sa akin, may pananagutan si Oliver sa sarili niyang ginagawa, pero may responsibilidad din ang mga nag-aalaga sa kanya na gabayan at protektahan siya habang hindi pa siya tuluyang gumagaling. Kaya mas magandang tingnan ito bilang isang problema na kailangang ayusin ng buong pamilya kaysa gawing dahilan para mag-away o magsisihan. At higit sa lahat, sana huwag nating kalimutan na ang layunin ng ganitong usapan ay matulungan si Kuya Oliver, hindi ang ipahiya siya. Kung may pagkukulang man sa pagbabantay, sana maging aral ito sa kanyang mga kapatid para mas maging maingat pa sila sa susunod.